Ito guys yung pattern ano. At ito naman yung buhok niya bago natin siya gupitan. Bihira ko lang gawin to guys ano. Pero hindi ko po upin yan kung hindi ko kaya. Unang tingin ko pa lang doon sa ating gagayahin ay pinag-isipan ko na kagad yung aking gagawin ano. Pero hindi ko may rekomenda na ito ay isang tutorial. Hula-hula lang ba yung aking gagawin ano. Pero makukuha na natin ito ng diskarte at saka tips. Hindi ko masasabing ito'y tutorial ano. Kaya wag ko na wag gagayahin lalo ng mga maguhan. Pero kung titignan nyo yung gagawin ko dito ay isang napakasimple, napakadaling paraan. Mula dito sa may tenga nito, tinatak natin patalikod at yung kalahati sa ilalim ay hindi muna natin gagalawin ano. Yung ginawa ko dito putol sa ibabaw ay naka-vertical ano. Ayan, nakaporma na yan pag binaba natin. Huwag na wag pong gagayahin ng mga bata at pawang professional lang po makakagawa nito ano po. Hindi, pwede naman po ano kasi nga doon sa pinakita natin yung technique ano ay napakadali. Kung titignan mo lang sa una ay mahirap pero napakadali. Susuklayin naman natin itong buhok, itataboy naman natin paunahan ano. Ang pinangangamba ko guys ano, yung kinakatakot ko pagkatapos kong gupitan ito, baka ako ipagkaguluhan ng mga pagpapagupit na babae ano. Yun, sabangs naman tayo guys ano. Tansyado pa rin yung gagawin natin dito. May direction ba? You know, hindi yung basta puputo lang tayo. Mayroong direction, mayroong pupuntahan. Yan, putol tayo dito guys ano. Yan, nakita naman natin yung ginawa natin putol. Yan, yung putol sa harap konektado sa likod doon sa ginawa natin pagbata kanina no. Kita naman natin yung arrow doon yung basihan ano. Hindi yung basta puputo lang. Ayan, nakuha na natin yung pattern. Kapag nakuha na natin yung pattern ano, saka na tayo mag-trim, magli-layer na tayo ano. Simple na lang yan guys, simple. Kaya nakaporma na yung warp cut na buhok niya nakaporma na yan guys. Bali, ang tatanggalin ko na lang dyan yung mga alsado, yung mga mauumbok na sobra. Ayan, nakita naman natin kung paano ko ginagawa no. Napakasimple lang yan guys no. Basic na basic lang yan. Mapapansin nyo siguro ano, hindi ako nag-iipit ng daliri ano. Ako po'y takot masugatan. Takot ako sa dugo. Kapag ganitong suklay ay kahit magupit mo yan hindi naman yan masasaktan. Siyempre nagsisigurado lang tayo ano. Yun o, ay sa haba ng gunting na ito ang tulis pa ng dulo. Habang pinagpapatuloy natin yung ginagawa kong pag-trim, pasilip po na natin yung pattern ano. Matching habig na ba? Kung titignan natin ano, yung kanyang box ay parang umig siya ano. Pero yung ginawa natin putol dyan ay sa tapat ng kanyang bibig. May igas kasi ang buhok natin ano kapag natuyo. Marami nagsasabi sa akin na yung mga ginagawa ko ay wala sa proseso ano. Aminado naman po ako dyan kasi hindi naman po tayo nag-aaral sa mga eskwelahan ng paggugupit ano. Pawang abilidad lang at diskarte yung ginagawa ko dito ano po. Malapit na tayong matapos guys ano. Unting trim pa rin tayo habang iniikutan natin yung kanyang buhok. Eto guys pag mas lang maigi yung ginagawa ko. Hindi tayo nagmamadali. Ayan. Pawang may direksyon yung ginagawa ko ano. Hindi nakapantay ang tining scissor natin dyan. Medyo nakasubsob pa baba. Yun yun. Layer, ika nga. Layer guys, layer. Itong likod niya, syempre, nagtanong din tayo sa ating client no. Nagsuggest siya na putulan pa ng kalahati yung sa ilalim. Putulan pa natin guys no. Kasi yun ang tatanungin din natin yung ating kliyente. Siyempre, pag puputulan natin. Mahirap naman yung hindi natin sundin ano. Kaya pumutol pa tayo sa likod. Yun Malapit na tayo matapos guys ano. Sa mga nanood, maraming salamat. Siguro naman ay mayroon kayong nakuha kahit kakaunting technique at idea no, mula dito sa ating ginawa. Yung ating natapos, ito na yung kanyang resulta. Basta yun lang po yung ginawa natin ito serbisyo ano. Wala tayong blower, wala tayong shampoo. Lalo na siguro kung na-plancha yan, ano, isa siguro nung may kagara.